guys, good morning guys, madaling araw. Kakagising lang natin. Ayan, nagbabasa na naman tayo pagkatapos nating magbasa. Ito, line muna tayo konti. Madaling araw pa, maya-maya magkakape na tayo. Well, dito sa content natin ngayon, pag-uusapan natin ngayon kung paano iangat yung confident natin. Paano natin iangat yung ating baga sa sarili. Kasi may nabasa kasi ako, yung parang nagwawalan siya ng kumpiyansa kasi gawa nga na ganito, katulad ko, napapanot na. Well, marami akong na-encounter ng mga tao, marami akong nakasalamuhan ng mga tao na napupunta talaga sa pagkapanot. Sa content nito ngayon guys, 4 naman to disiplina, advice, negosyo, tagumpay. Relate pa rin to dun sa tinatopic natin. Kung manood kayo hanggang dulo, may mga aral kayong matutunan dito, may pangpalakas kayo ng loob na matutunan dito, at saka magkaroon kayo ng kumpiyansa, at unang-una sa lahat, may aral kayong matututunan kung manood kayo hanggang sa dulo. Ang sa akin kasi dito guys, ang pag-uusapan kasi natin ngayon, magta-topic tayo ngayon tungkol sa tao ng mga panot. Diba? Panot. Kung minsan kasi may mga kaibigan tayo, may mga tao tayo na nakakasalamuha, may mga tao tayo minsan hindi man natin aminin, nasasaktan sila pag tinatawag sila na panot o ganon nga, panot, yung ganon, tatawagin silang ganon. Para sa akin kasi minsan pag tinatawag ako ng ganon, nagkakaroon pa ako ng kumpiyansa Kasi ang sagot ko parati, ganito lang ribat ko, okay lang panot, gwapo naman. O diba? O may pangsagot agad ako, sabi ko naman taong ganon. Sa mga kaibigan ko kasi, meron kasi ako nakikita talaga na hindi siya talaga nakapag-asawa nung medyo bata-bata siya kasi manipis talaga yung buhok niya. Kilala ko tong tao na to bigyan ko lang kayo ng bigyan ko lang kayo ng kwento. Magkukwento lang tayo kunti dito. Balik tanaw tayo sa nakaraan. Dati nagtatrabaho ako sa medyo magagandang subdivision, exclusive subdivision dito sa Pilipinas. Yung sa lugar ng mga rich. Nagtrabaho ako doon. Siyempre, magaling tayong makisama, marunong tayong makikipagkaibigan. Mayroon akong taong nakilala na hindi ko pala alam na pag-uwian na mag-out kami sa trabaho, kalugar ko lang din pala. Kabilang street lang sila pala. Nagkakilala kami doon. Mas panot pa sa akin yun. Mas malala pa yung pagiging panot niya sa akin. Mas matanda sa akin noon. 37 na siya. Parang nawalan daw siya ng gana na mag-asawa kasi hindi na daw pangalan yung tinatawag sa kanya, panot na daw Sabi ko sa kanya, bakit ka nasasaktan pag tinawag ka? Kasi inihiritan siya, sabi ko sa kanya. Sabi ko, baka nga naman, lahi niyo ba may ganun? Sabi niya, ganito daw, lulo niya, ganun. Tapos sa side ng nanay niya, mga tsuhin niya rin daw nung araw, nakita niya, bakasyon siya doon sa probinsya. Puro rin daw ganun. Nakapag-asawa sila. Nakapag-asawa sila. Sinabi ko sa kanya ngayon, ba't ka nawawala ng kumpiyansa? Sabi ko sa kanya, pag tinatawag ka panot, sagutin mo, sige lang, basta mabuti lang. Okay lang kahit panot, basta malusog pang katawan. Ginanyan ko siya ng ganyan. Ginanyan ko siya ng ganong sagot. Kasi yung tao na yun talaga, parang alam mo yung may dagta yung bibig, yung may langka. Parang pag sa ng babae, hirap talaga makapagkwento doon siya ng araw. Hirap siya makapagtapat ng pag-ibig niya. Kasi nawalan nga siya ng kumpiyansa sa sarili. So, ang nangyari, to make story short, kasi ganito yon, napadaan ako doon sa lugar nila Aksidente yun na napadaan ako doon, medyo may okasyon kunti sa labas. Doon ko nalaman na doon pala siya nakatira. Doon pala sila nakatira ng naging asawa niya, nung bandang huli na. Bata pa yung asawa niya. Tapos doon sila nangupahan kasi yung naging asawa niya kasi na naging kasambahay doon sa boss nila, naging kasama niya. Tsahin niya pala yung doon sa lugar na yon ng babae. So nagbukod sila kasi nagpamilya na nga sila kako. Umuwi yung babae yung nagbuntis, so namahan niya doon sa probinsya. Grabe daw ang appreciation ng pamilya ng babae, yung sinamahan niya sa probinsya. Kasi tapat yung pagmamahal niya doon sa babae. Sumama siya ng probinsya, nagpaalam talaga siya doon sa boss niya na ganito nga kasi nabuntis yung asawa niya. Hindi ko na sabihin kung anong pangalan ng asawa niya. Hindi ko na sabihin ng pangalan ni pare kasi para na rin sa privacy ng buhay nila. Ito ay example lamang. So, ang nangyari, sinamahan niya doon sa probinsya. Nalaman ngayon, ang pagdating talaga niya daw doon sa probinsya, salat talaga sa buhay, yung pamilya ng asawa niya. Hirap talaga sa buhay. Hindi ko na sabihin anong probinsya yun.
Eh, siyempre siya, kuripot yun na tao eh, medyo may pera yun. Alam mo ba kung anong nangyari pag-uwi niya sa probinsya? Kasi sa tagal ng panahon na matandang binata siya, ilang years na siya nililbihan dun sa boss niya. Ang laki ng sahod ng tao na yun. Matagal siyang family driver dun. Basta alam kong laki ng sahod ng tao na yun eh. Kasi yung mga ibang kasambahay doon, yung matanda, medyo matagal na rin na mayordomo doon, nagkwento-kwento din sa akin na malaki yan sahod niya, no, kuya, dito sa driver. Kasi driver siya ng bus eh. Pag-uwi doon, sa sobrang hirap ng buhay ng babae, tiningnan niya kaagad kung anong kulang na pwede niyang itulong sa pamilya ng babae. Kaya ngayon, napalapit siya lalo doon sa pamilya ng babae. Hinangaan siya kaagad ng pamilya ng babae. E ano naman ngayon kung paano siya? Ang kwento kasi ganito, ang nangyari kasi ganito, pag uwi nila doon, binilhan niya ng kalabaw para makatulong sa pagsaka doon sa bukid na maliit na bukid ng napangasawa niya, yung pag-aari ng pamilya ng napangasawa niya. O di ba? Sa ganung senaryo pa lang, nawala na yung kwento ng tao na, oy, si Panot ganyan, ay Panot, pag-uwi ng Panot. Ang tingin sa kanya ng tao doon ay mapera siya. Kasi binila niya kaagad ng kalabaw yung biyanan niya. Tapos pinakasalan niya doon yung babae. Sinama niya yung pamilya, sino ba sumama doon sa kanya? Medyo inom-inuman na kami noon eh. Ano na ba kami kasi milig yun sa yung gin na inumin eh. Na kami noon. Medyo nagklasingan na. So, kwininto niya sa akin na yun ang dahilan na pangasawa niya. Pero nung una talaga, nawalan daw siya talaga ng kumpiyansa kasi nga, medyo may edad siya, bata na napangasawa niya, baka ano daw sabihin ng magulang. Pero, ang galing ng ginawa niya, pagdating doon, hindi siya nagpa-apekto kung ano man sabihin ng tao kasi may edad siya. Ang ginawa niya, ang pinakaunang ginawa niya kaagad is, tiningnan niya kung ano yung kulang doon sa lugar na yon. Ano yung mga sira doon, tiningnan niya. Ano bang makakatulong sa pamilya ng mapapangasawa niya. Mga sira-sira bubong, pinagawa niya. Kasi medyo may pera sila ng time na yun. Saka medyo okay lang yun kung medyo ma-short man siya kasi may trabaho nag-aantay sa kanya. Almost ano lang yata sila doon, 15 days lang pinayagan na sila na abot ng 15 days doon eh. Yun ang pagkakaalam ko, sabi niya sa akin. Tapos kailangan niya nang bumalik. Kumbaga may humalili lang sa kanya. Tapos pagkatapos na bumalik sa dito sa Maynila, nagpintuhan kami. Doon ko na-realize na kwininto niya sa akin na gano'n ang nangyari, nawalan daw siya ng confident dati kasi nga gawa nga Panot nga siya, ganito ganyan ang kwento. Sinabi niya sa akin na kung magpapaapekto ka sa sinasabi ng ibang tao, sa totoo lang sa una, mawawalan ka talaga ng confident, mawawalan ka ng gana. Pero pwede mawala yung issue na yan kung dadaanin mo sa ibang bagay, sabi ko sa kanya. Ay, sabi niya sa akin. So na-realize niya, pag tanggal ko ng sombrero ko sa sarapan, sabi niya sa akin, uy, panipis na rin yung buhok mo. Kaya kasi hindi kami kumpare nun, hindi kami inaanak yung anak nila na isa. Magkasawa, pare pa rin tawagan namin kasi gawan yung, siyempre yung parang pakisama na lang baga eh. Malapit kayo dun sa tetrabuhan mo eh. So ganun nangyari. So ngayon, nagpintuhan, sarap ng pintuhan. Doon ko na-realize ngayon na, di ba, kahit Panot ka, basta may pera ka, walang imposible. Kahit Panot ka, basta kuripot ka, magaling kang makisama, magaling kang makipagkaibigan, hindi ka maapektuhan. Kasi unang-una sa lahat ano naman ngayon kung Panot ka? Alalahanin natin kung magiging manipis man yung buhok natin, kung magiging Panot man tayo, tanggapin natin. Kasi wala tayong magagawa kung anong plano ng Panginoon. Pero sa totoo lang ngayon, kung gusto mo talagang pakapalin yung buhok mo, sa ganitong panahon ngayon, sa ganitong kahitik na panahon ngayon, napakadami remedy, napakadami mo pwedeng subukan ng mga ng mga pangpangapal ng buhok. Pero bakit mo iubusin yung oras mo doon sa ganong bagay? Kung maglalagay ka ngayon yan na bumili ka na napakamahal, kung hindi naman epektibo, hindi masasaktan ka lang. Ay, ano ba yan? Hindi epektibo eh. Mag-iisip ka na naman ngayon na bibili ka na naman ng ibang produkto para kumapal buhok mo. Instead na yung pera na bagkus yung pera na binubuhos mo doon sa ganung sitwasyon, ipangbili mo. Bakit i-invest mo sa ibang bagay? Bakit di mo ipang negosyo? Bakit di mo ipunin? Bakit di mo ipaglaan sa ibang bagay? Kaysa
ubusin mo yung oras mo sa mga ganong sitwasyon na kung hindi naman epektibo or epektibo, pasalamat ka. Pero kung hindi naman epektibo, kinakain niya lang yung oras mo. Kasi alalahanin natin na isa sa pinakamayamang tao dito sa mundo ngayon, sunod sa pinakamayamang tao. Research nyo guys kung sinong pinakamayamang tao sa buong mundo ngayon. Kung nga pangalawa yan siya, alalahanin nyo, panot na tao yun. Panot na tao. Nasa kanya na. Nasa kanya na yung salapi. Nasa kanya na yung pera. Na kung gugustuhin niya pakapalin yung buhok niya, gugustuhin niya bumili siya ano siya ng doktor, mag-hire siya ng doktor na umano sa magtrabaho din sa ulo niya para kumapal buhok niya, kayang-kaya niya gawin. Pero bakit? Ba't di niya ginawa? Di ba? Hindi niya ginawa, hindi niya pinire-retize yung pakapalin buhok niya kahit panot siya. Oo, okay, tawagin mo panot yun. Panot siya nga, pero okay lang panot. Pero alalahanin mo, pangalawa siya sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Kontrolado niya lahat. Kasi aminin mo natin hindi dito sa mundo. Sa panahon na ito ngayon, kaya mong kontrolin ng tao sa pera. Kaya mong kontrolin yung tao sa pera. Kaya doon ko na pagtanto na sinabi niya sa akin na sa ganong sitwasyon, napaibig niya yung asawa niya, hindi niya dinaan sa pilitan, dinaan niya sa sweet, dinaan niya sa mga regalo, dinaan niya sa kung ano yung gusto ng babae, kung ano yung ano ng babae, binibigay niya, dinadaan niya sa regalo. Uy, si Panot, minsan si Panot, may bulaklak ibigay sa'yo, si Panot may regalo sa'yo. Hindi niya pinapansin yun. Napaibig niya yung babae kasi alam ng babae na pag ito yung lalaki na pangasawa ko, kaya niyang ibigay sa akin, kaya niya akong bigyan ng magandang buhay. O diba? O, yun yung confident ng isang tao. Na kahit tinatawag siyang Panot, tinatawag siyang ganito, tinatawag siyang ganun, hindi niya pinapansin. Ang bagkos, binigay niya yung gusto ng mapapangasawa niya, iregaluhan niya. Kasi ang ginawa niya, nag-ipon. Nag-savings. Yun yung advice. Yun yung advice na sinabi niya sa akin na kahit kailan, napaisip ako, ba't ako papapekto sa sabihin ng ibang tao na sabihin ng ibang tao na, oy, Panot. Ganyan. Yung lang, ribat ko parati, okay lang, Panot, gwapo naman. Yung parati sagot ko pag tinatanong ako ng Panot, wala tayong magagawa, inheritance yan eh. Nasa lahi yan. Paano naman ngayon ganito? Bigyan ko kayo ng sample. Paano kung hindi ako naging Panot? Kung sa inheritance namin may lahi kami na yung mga buto marurupok, may lahi kami ng cancer, pagpalagay na lang natin, sana wag naman po. May lahi kami may lahi kaming high blood na yung mai-stroke ka, may lahi kami yung lumpo, may lahi kami ng bulag, may lahi kami ganun. Sige, pagpalagay na natin. Sa inyo na lahat, sa mga tao na nangungutya, ang kapal ng buhok nyo, bapo kayo, ay nasa inyo na lahat. Paano kung bulag ka? Sample lang natin kung ganun sitwasyon mo, bulag ka. Tatanggapin mo ba na ganun sitwasyon mo? Ako sa sarili ko sa mga kapwa ko na maninipis ang buhok, sa kapwa ko na napapanot na bigyan ko kayo ng confident. Tatanggapin ko ng buong buo kung ito may pagkakaloob ng Panginoon. Tatanggapin kong buong buo na magpanot ako. Basta hindi ako bulag, wala akong kapansanan, hindi ako inutil, maganda yung healthy yung katawan natin, tatanggapin ko ng buong buo yan. Hindi ako maaapektuhan kahit ano sabihin pa ng iba. Kasi yun na sa akin is, maswerte na yung ganun. Panot lang yan eh. Tatakpan mo ng sombrero, minsan hindi ka na mapapansinin ng tao na panot ka may sombrero ka. Pero kung bulag ka o ano pa yung kapansanan mo dyan, naka-wheelchair ka, bulag ka, naka-wheelchair ka, makapal na ang buhok mo, pag tinakpan ng salamin yan, kahit tatawid ka, mangangapa ka pa rin sa dilim. Paano na lang kung pipi ka, hindi ka na mapagsalita kung ano gusto mo sabihin, di ba? Ganun yung ibig ko sabihin dito mga kaibigan. Ang lahat ng bagay may purpose, lahat ng bagay may balance. Kumbaga binabalance tayo ng Panginoon. May balance yan. Depende sa iyo kung paano mo i-appreciate, paano mo tatanggapin, paano mo ilabas yung kumpiyansa mo sa sarili. Yun yung pinaka-point ko doon, yung pinaka-aral ko. Napakadami kong nakikita tao naglalakad panot. Napakadami kong tao nakikita panot. Pero ang gaganda, ararangyan ng buhay. Ang gaganda ng buhay. Bata pa lang, panot na. Pero,
wala ka, manager ng mga sikat na mga company, ang gaganda ng mga sasakyan. Oh, nandun na tayo. O sige, sabihin na natin, ang kapal ng buhok mo, ganda ng buhok mo, ikaw na may pinakamagandang buhok, tapos palaboy-laboy ka naman sa gilid ng kalsada, may dala kang sako. Kung ako papipiliin, ay doon na lang ako, kahit panot pa ako. Kahit wala pa akong buhok, kung nandun naman ako sa estado na ikakaganda ng buhay ko, doon na lang ako. Kaya sa ating mga kasamahan na kung napapanot na nagkakaroon kayo ng yung parang insecurity sa sarili ninyo, nagkakaroon kayo ng wala kayong kumpiyansa, huwag niyong maniwala dyan. Huwag niyong i-down yung sarili niyo. Alalahanin niyo parati, buhok lang yan. Panot lang yan. Pag sinumbrerohan mo yan, pag tinakpan mo, mawawala na yan. Alam niyo gumala kayo ng mall minsan. Pumunta kayo sa lugar na mararami ang tao. Pansinin niyo, bihirang-bihira sa tao ng mga panot na hindi ganun karami ang buhay. Kahit pumunta ka ng mall, dami ako may nakasalamuha ako dating tao sa mall. Panot yun. Ang dungis ng itsura mo. Pero, mahirap lang magkwento. Pero pag uwian na namin, alam mo ba kung anong sasakyan? Anong sinakyan pagdating doon sa parking area? Ano yung pag-aari sa sasakyan? Mahirap magkwento. So, Diyos ko po. Kaya ako minsan talaga, nakikita ko minsan sa mga taong panot, nandun yung swerte. Alam mo talaga, yung mga taong panot talaga nakikita ko minsan, yun yung mga siniswerte sa buhay pagdating sa mga negosyo, sa mga karangyaan. Doon ko nakikita sa kanila Kaya ako minsan parang hindi ako nawawala ng kumpiyansa kasi yung mga taong gano'n, yun pa yung masyadong umaangat sa buhay. Yun pa yung mga sikreto lang na hindi mo sikreto sa buhay tapos napakayaman pala. Pero kung sino pa itong nangungutya, minsan sobrang kapal ng buhok, pero yung isang kahig, isang tuka lang naman yung buhay nila, yun pa yung panay pintas. Kaya, hindi naman mawawala sa atin yan bilang isang tao na yung pangungutya. Pangungutya, nandyan na yan, simulat sa pool pa lang, nandyan na yung pangungutya. Pero, conforme na lang sa'yo na kinukutya kung paano mo i-handle yan, paano mo i-rebat, paano mo ibalik. Kasi ako, sa ganitong sitwasyon ko, napakadami ko ng mga panot, ganito, ganyan. Sagot ko parati, okay lang, gwapo. Ang sagot niya nga dati-dati, tinatawag siya, si Panot nandyan na. Si Panot, tawagin mo ganito. Pag dating niya, sasagot, Panot ka na, okay lang, kahit Panot, basta magaganda pa nga, malusog pangangatawan. Ganun lang sagot niya. Kung minsan yung tao na tumatawag, minsan nahihiya pa. Minsan babalik sa kanya. Tama nga naman. Okay lang kahit Panot, basta malusog pangangatawan. Ano yung mga naman na sobrang kapal ng buhok mo? Kung inutil ka, nakaratay ka sa banig, di ba? Yun lang yung pinapaintindi ko mga kapwa ko panot. Kapwa ko maninipis ang buhok. Huwag na huwag kayong madadown. Huwag na huwag kayong mawawala ng kumpiyansa sa sarili. Kasi lagi natin tandaan, hanggat may buhay, may pag-asa. Hanggat mag-ipon, may madudukot. Hanggat nakikinig sa advice, hindi mapapariwara sa buhay. Hanggat nagninegosyo at minamanage ng maayos, magkakaroon din ng gantimpala pagdating sa huli. Ang tagumpay sa buhay, hindi yan isang araw lang tatrabahuin mo. May proseso yan. May proseso yung may proseso yung tagumpay na tinatawag. Ang kailangan mo lang diyan, tiyaga at magpursigi ka lang. Yun ang pinaka-importante. Kaya sa ating mga mga tao, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kagaya ko na nawawalan sila ng confidence. Hindi ako nawawalan ng kumpiyansa. Hindi ako nawawalan ng kumpiyansa sa sarili ko. I-absorb nyo, ipasalamat nyo sa Panginoon na kahit tinatawag kayong Panot, malusog yung pangangatawan ninyo. Wala kayong sakit na nararamdaman. Saka, ang sa akin lang naman dito, ang aral ko na gusto iiwan dito sa content natin, sa mga mahal nating kaibigan na nakupanot. Kung tatawagin kayong Panot, simple lang ribat dyan. Okay lang, gwapo naman ako. Okay lang, malusog naman pangangatawan ko. Okay lang, may pera naman ako. Okay lang, mayaman naman ako. Okay lang, ganda naman ang sasakyan ko ganun. Okay lang, may sariling bahay naman ako. Hindi ako nangungupahan. Ganun lang ribat mo. Pag tinatawag ka, kailangan may ribat ka. Yun ang pinakamaganda. Yun ang pinakamagandang gawin mo dyan. Huwag mong hayaan na pag tinatawag ka nila,
Wag na lang pansinin yun, ganito, ganyan, tahimik ka na lang. Kasi sa una-una sa lahat, kung di mo mananahimik ka na lang, kinikimkim mo yan sa dibdib mo eh. Pag maipon na yan, mahirap na ilabas, baka biglang sumabog, biglang pumutok, mahirap na ilabas yan. Ang hindi ngayon yan, ikaw ay magsasuffer ng anxiety, magsasuffer ka ng ah, pagkakawala ng kumpiyansa sa sarili mo. Kailangan parati, nilalabanan mo yung binabato sa'yo, kailangan may rebat ka parati para hindi ka mawala ng kumpiyansa. At saka lagi mong tandaan, lahat ng panot gwapo. Iiwan ko sa inyo yun dito sa konti natin guys ha. Lahat ng panot gwapo. Tandaan nyo yan. Lahat ng panot gwapo.